Luke 8:41 to 56. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabindalawang taong gulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi niya kay Jairo. Huwag na po ninyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manalig ka lamang at siya'y gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang sinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroon at kanilang tinatangisan ng bata. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, bumangon ka, bata. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y agad na bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Manghang-mangha ang mga magulang ng bata. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man ang pangyayaring ito. Jairus and his daughter revisited. Salamat Panginoon dahil maaari po kaming magbabalik-balik sa napakagagandang mga kwento, mga naganap nung kayo ay narito sa lupa. Turuan nyo kami na hanapan ng mga sariwang kahulugan, mga bagong application ito sa aming buhay at nang sa gayon, patuloy kaming makinabang sa inyong mga katuruan at sa inyong mga mababalaghan na ginawa dito sa lupa. Be our teacher, our preacher, be our friend. We praise you, O Lord Jesus, and we thank you, Father, in the name of your Son, our Lord Jesus. Luke 8:41 to 56, isa-isahin natin muli. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Isang miserabling kalagayan, magkasakit lang mga anak natin, kumisan natataranta na tayo, ito pa naghihingalo. At matagal na siguro naghihingalo ito dahil sobra na ang pagdurusa ng taong ito, ng ama. Daig pa siya siguro yung pagdurusa ng anak niyang may sakit. Salamat na lang at pumunta si Jesus sa kanilang lugar. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. Loaded ng kahulugan. Dalawa ang ipinagagawa sa kanya ni Jesus. Isang don't at isang do. Don't be afraid. And do believe. Gagaling, mabubuhay na muli ang iyong anak. Pagtuunan natin ang pansin ang sabi ni Jesus na yan, belief. Sabi niya, just believe. What is belief? Belief is thought. And according to Jesus, thought heals. Belief, thought heals. In other words, thought creates and recreates the physical world, reality. Patay na yung bata, pero sabi ni Jesus, manalig ka. Mababago na yung pananalig ang nangyari sa kanyang katawan na namatay na siya. Nababago ng pananalig, nababago ng isip, ng iniisip, ng diwa, ang physical world. You can bend physical reality with thought, with faith. So the power of thought is really the focus of this story. But the power of thought is gravely underdeveloped, underused, even among the very religious. Ang nade-develop kasi lalo sa mga relihiyoso, fear, yung kabaligtaran ng do not fear, yung fear.
Fear blocks and counteracts belief and power. It blocks recreation of reality. Nakaka-paralyze ang fear. Kasi oras na natakot ka na, nagapos, natali, nakulong ka na ng iyong takot, hindi ka na makakagawa ng dapat magawa. Ang isip ay sumasara, dumidilim, humihina, nawawala ng lakas, pag sinakmal ng takot. Anong dapat ginagawa ng mga tunay na mananampalataya? Believe in, think of, talk about what you want to happen. Dumating ang messenger from the house of Jairus, meron siyang topic. Topic niya, patay na ang bata, huwag nang abalahin pa ang guro. Let's give up, tanggapin ang katotohanan, ilibing na lang ang bata, huwag nang papuntahin pa si Jesus sa inyong bahay. Useless. Yun yung thought niya. Yun ang message niya. Yun ang topic niya. Pinalitan ni Jesus, sabi niya, believe, do not be afraid. Mabubuhay ang bata. Yun ang topic ni Jesus. Mga kapatid, pag pumupunta sa inyo ang inyong mga kaibigan, nagte-text, nagme-message, anong topic nila? Kayo mismo, pagka nagte-text o nag-share, nagpo-forward, anong topic nyo? Topic ba ng kamatayan, ng kawalang pag-asa, o topic ng pag-asa? Topic ng kagalingan. Kasi kung ano ang iniisip, yun ang magaganap. Depende, siyempre, kung malakas kayo mag-isip. Marami mga tao, ang lakas mag-isip sa nega. Yung ako, hindi matutuloy yan, mag-fail yan, walang mangyayari yan, babagsak ka, mabibigo ka, ganyan-ganyan. Negative ang thought. At maraming tao, ang lakas nila mag-isip pag negative. Kaya natatambakan ng kutakot-takot na negative ang buhay nila. Sa pag-unawa, sa napakarami mga himala ni Jesus at katuruan ni Jesus, once again, we shall attempt to touch on some quantum physics principles. Just a little bit. So we can triangulate our understanding of truth. Madagdagan ng one more leg, ang paan ng mesa na gusto nating magamit at tungtungan sa pag-unawa ng maraming matataas na bagay. When we mention quantum physics and physics laws, principles, we propose that we take one step further and see the very possible connection between spiritual laws and quantum physics. Sa tagal-tagal na po ng inyong lingkod na nagsasaliksik, nag-aaral, nagtatangkang umunawa ng Scripture, ang laki-laking tulong na tingnan ang mga itinuturo sa Scripture, lalo ni Jesus, from the lenses of science. Why? Because God is the author of natural law and science is just all about natural law. Kaya mahalagang maintindihan din yan. Huwag tayong matakot pag ganyan na yung mga topic. Yung iba na nosebleed na, inilalabas na yung mga panyo dahil, quantum physics, kakatakot. Pero hindi rin naman naiintindihan sa ibang angle yung mga katuruan. So, let's attempt. But we will not be labored to explain every time we mention quantum physics. Those interested may pursue this approach to understand and apply biblical teachings in new ways. Ngayon, yung ayaw, edi wag. Pero wag mangontra. Kasi again, kabaligtaran na naman yan ng pananalig. Anong itinuturo lagi sa atin ng Scripture, lalo ni Jesus? Ask and hope. Insist even. At ito naman sa quantum physics, tinatawag na observe, tunnel for what you want to happen. Natatandaan natin yung kwento ng Panginoon tungkol sa babaeng balo, na may kaso siya at siguradong matatalo siya sa court dahil nabili na nung kalaban niyang mayaman at makapangyarihan yung desisyon ng hukom. Pero hindi siya tumigil ng kakakatok, kapupunta sa bahay ng hukom na ito, lagi niyang inilalapit ang kanyang kaso na kahit napaka-imposible sa tingin ng lahat. Pero sabi ng judge, naku, matahimik na lang ang buhay ko, ibibigay ko na ang gusto ng babaeng ito. Yan ang tinatawag na tunneling. Tinatawag yan sa Bible na faith, insistence, steadfastness. Tinatawag naman sa quantum physics yan na observe, tunnel. Isipin mo yung gusto mo mangyari, ipilit mo nang ipilit, and do the natural thing to do, observe natural law also. Tulad ng babaeng yun, hindi lang siya nagdasal sa bahay niya. Pinupuntahan niya talaga yung judge, kinukulit niya. So pinaglakip yung kanyang pananalig, yung kanyang pagpipilit, at yung kanyang natural and normal actions to be taken kung meron ka talagang gusto maganap. That's the equivalent of quantum tunneling. At alam natin na nangyayari
yung gusto niya maganap. Ibinigay sa kanya. Ang daming teaching ni Jesus sa ganyan, yung huwag kang tumigil ng kakakatok. Tulad yung tinuturo niya na, may kaibigan kang dumating, hating gabi, wala ka maipakain. Kumatok ka sa kapitbahay mo para humingi ka ng maipapakain sa bisita mo. At kahit natutulog na yan, sasabihin pa niyang nakapaligid na yung mga anak ko sa higaan, tabi-tabi na kami, tulog na kami. Huwag ka na, bukas ka na bumalik. Huwag kang tumigil ng kakakatok. Babangon din yan, ibibigyan niya sa iyo yung kailangan mong tinapay. Quantum tunneling yun. Iba lang ang tawag. A phenomenon wherein a particle can penetrate a barrier that it should not be able to go through. Quantum tunneling yun. Anything that can happen will happen given enough chances. Yan ang sinasabi ng quantum physics, which of course, even the scriptures say, in just another way, another terminology, the impossible becomes possible. At sabi nga ng anghel kay Maria, with God, nothing is impossible. Quantum mo yan. I-tunneling mo yan. At magkaganap yan. In other words, give yourself, give your aspirations many chances. Pastor, 2 beses na po ako nag-fail sa bar. 3 mo, iha. Talaga po? 4 mo, 5. Pagsasawaan ka ng failure, maipapasa mo rin yan. Huwag kang give up. Never give up on your dreams. Kaya, sabi sa Bible, do not give up. Believe. Ask for it. Nothing is impossible with God. Sabi naman ng quantum physics, i-tunnel mo. Lagi mong isipin. Tapos gawin mo kung anong practical thing to do, mangyayari yan. Strive many times. Get as much help as necessary. Kaya mga iba, ipag-pray niyo ko, nakakatulong yon. Kasi maraming nagpe-pray, maraming nagtatunneling, maraming nagkukwantum yan, maraming asking in faith, at kung taimtim ang kanilang pananalig, at ikaw naman, ginagawa mo yung practical, nagpapapray kang pumasa sa exam, edi mag-aral ka, mag-review ka. Ganun, gawin mo kung anong pwede mong gawin physically, then the spiritual matter will be taken care of by the Spirit of God. Siguradong magtatagumpay ka. Ang problema lang, masyado tayo na condition ng failure. Ay, hindi mangyayari yan. Hindi yan matutupad. Ganito, ganyan-ganyan. Mahirap lang po kami. Pagka tinuturoan mo yung tao, bobo lang po ako. Wala po akong alam. Ikaw na nagsasabi, di yan ang mangyayari sa reality mo. Kasi yan ang sinasabi mo. Subukan nyo ito yung umaga, mga nalamin kayo, ang ganda ko. Susundin din kayo ng salamin na yan pagdating ng panahon. Hindi siya pwedeng manalo sa pananalig. Pero siyempre, gagawin nyo rin yung practical para matupad yung hinihiling ninyo. So, meron kayong gusto, maraming hadlang, do everything. Sabi naman ni Jesus, knock and the door will be open to you. It's the same thing. Huminto muna tayo ngayon ng kaiisip mga kapatid. Isa lang ang tanong ko sa inyo. Meron ba kayong napakahalagang pangarap na give up nyo na? Pick it up today. Tuloy nyo yan. Nothing is impossible with God. And nothing is impossible for those who believe. Paniwalaan ninyo yung mga gusto nyo maganap sa buhay nyo. Basta mabuti ha. Yung hindi masama sa kapwa, yung mabuti sa inyo. Kasi nga dapat nakasunod din yan sa kalooban ng Diyos. Hindi nakakontra. Pag pinaglakip-lakip mo yung kalooban ng Diyos, yung gusto mo, tapos yung natural law, ginagawa mo kung ano yung dapat, and then you focus on it, you pray for it, you think of it, you talk about it, you tunnel, you quantum it, imposibleng hindi yan maganap. Don't give up on your dreams, especially those that you really like to happen in your life. Yun ang ibig sabihin ng meron tayong pananalig sa Diyos. Katulad ng nandito sa ating illustration about this mini bundok. Sa normal life, kung meron kang napakalaking bola, kailangan mong iakyat doon sa bundok, hindi mo maiakyat-akyat, ang hirap-hirap. Ang tunneling, itong ginawa nung nasa baba, binangga niya ng binangga yung bundok, at sabi ng quantum physics, sa kauulit mo niyan, lulusot ang iyong bola, makakarating sa kabilang dulo. Yun din yung sinasabi, by faith, it will happen. Nothing is impossible. Agree ang scripture at saka yung science. Ano bang layman's explanation? Diyan sinasabi na yan at tunneling. Normally, if the height of the barrier is greater than the energy of the ball, you have to roll it up the hill. But in quantum physics, there is a phenomenon where the ball will just simply pass through the barrier. At yan yung ginuulit-ulit nating kwento sa Luke 18:1-8. The persistent widow, the impossible,
became possible because with God, nothing is impossible. All possibilities spread out in all directions, including a direction that is beyond the barrier. Since there is a possibility that it can appear beyond the barrier, it will eventually. Sa pagsisikap mo, sa hindi mo pagsuko, sa pagpapatuloy mo, magaganap yan. Paniwalaan mo. Ang pinakamalaking sagabal na matupad ang ating mga ginugusto at hinihiling ay yung hindi tayo naniniwala sa sarili nating iniibig na mangyari. Tayo na mismo ang pumipigil sa ating sarili. Tulad ng gusto mong kumain sa isang restaurant, nasa labas ka pa lang, baka mahal, wag na lang dyan. Ikaw na mismo ang pumigil sa sarili mo. Baka hindi ako pwede dyan. Ang daming ganon. Yung pag may nakitang magandang lugar, baka hindi ako pwede dyan. Bakit hindi mo subukan? At pag ayaw pa rin nila, ayaw ka pa nilang tanggapin, magtrabaho ka doon, mag-empleyado ka, di nakapasok ka rin. Maraming paraan. But do not think of and do not glorify what you do not want. Tandaan nyo yan. We were created in God's image. And one of the meanings of that is that our thought has power. Our words have power. Sabi nga ng Panginoon, let there be light. O, nagkaroon ng light. Sinabi lang niya, nilikha tayo sa image ng God. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, hindi naman siguro ako magtatagumpay. Mabibigo siguro ako. Siguro ganito, ganyan. E di yun nga ang matutupad kasi may kapangyarihan ang iyong salita. So sabihin mo lang yung gusto mo mangyari. Yung ayaw mo mangyari, huwag mong sabihin. Huwag niyong pag-usapan. Ang daming mga tao, pag nagtitipon-tipon, ang pinag-uusapan nila lagi, yung mga tao nakakainis. So nag-glorify yung mga deeds ng nakakainis. Yun ang nagiging reality mo. Nainis ka tuloy. Huwag niyong pag-uusapan yung mga nakakainis. Kasi inilulublob niyo ang sarili sa mga bagay na negative. Ang pag-usapan yung mga, di ba sabi sa scripture, whatever is worth thinking of, whatever is noble, whatever is beautiful, whatever is holy, think about such things. Piliin kung anong pinapapasok sa utak at pinapalabas sa bibig at ginagawang topic sa mga discussions. Yan man ay electronic discussion or in-person discussion. Sa Matthew 8:13, then Jesus said to the Roman officer, go back home because you believed it has happened. And the young servant was healed that same hour. May lumapit kay Jesus. May sakit ang kanyang katulong. Inilapit niya. Sabi ni Jesus, umuwi ka na. Naniwala ka matutupad yung pinaniwalaan mo. At gumaling nga yung servant. Meron naman mga dadalaw sa iyo kumisan sa ospital. Pagtingin sa iyo, kawawa ka naman. Yung kilala ko, ganyan 3 araw lang namatay na. Lumayas ka dito. Magdadalaw ka, ang daladala mo, bad words. Kahit sa expression ng iyong muka, kahit nakita niyo yung saksakan ng payat, saksakan ng ganito, huwag naman kayo magpahalata. Dapat ang daladala niyo, positive spirit, hindi yung negative. Bantayan natin. Kasi even our facial expression are words in the spiritual realm. Matthew 21:22, you can pray for anything. And if you have faith, you will receive it. Mark 5:34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Hindi sinabi ni Jesus na, daughter, I made you well. Namnamin nyo yan. Sabi niya, your faith has made you well. Kaya dapat dinedevelop natin ating faith at dinidisiplina na ang tinutumbok lagi niyan yung mabuti, yung maganda, yung kaibig-ibig. Mark 9:23, yung sabi kay Jesus, Lord, if you can, pwede nyo kaming pagalingin. What do you mean if I can? Jesus said, anything is possible if a person believes. Siyempre, add obedience to natural law. Pag naniniwala ka, susuportahan mo yan ng practical actions. Naniniwala kang gagaling ka, kainin mo yung mga pagkain na nakakapagpagaling, gawin mo yung lifestyle na nakakapagpalakas ng katawan, sasamahan mo siyempre ng practical action. But your faith, your thought, and your relevant work create and recreate
your reality. May mga tao, lumalaki sila sa isang pamilyang saksakan ng dukha. Talagang napakahirap, miserable. Ano ba, 5, 6, 7 sila magkakapatid. Pero may isa doon mag-iisip, ayoko nito. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ko to tinatanggap. Parang si Scarlett O'Hara, sabi niya, I shall never go hungry again habang hawak niya yung patatas. May gagawin ka sa buhay mo. Kaya may mga tao, kahit galing sila sa pagkadukha-dukhang angkan, umaangat, naiiba ang buhay. Bakit? Kasi hindi nila tinanggap sa isip nila na dapat ganun na lang sila forever. Meron naman kakausapin mo, sabi, ay, ganyan talaga yan. Wala tayong magagawa. Asahan mo na may mangyayari sa buhay niya. Sa salita pala niya, wala tayong magagawa. Ganyan lang talaga yan. Nasa salita mo yan. Nasa pananalig mo yan. Claim your destiny. Talk about it and work for it. James 5:15, such a prayer offered in faith will heal the sick. Underdeveloped masyado sa buhay natin yung faith department. Yung tunay na pananalig to the point na kiniklaim mo talaga. Ngayon, sa quantum physics, ang tawag dyan sa iniisip mo siya, pero iniisip mo in a positive way, gusto mo siyang baguhin, observation. Measurement, prediction, and expectation. Sabi ng quantum physics, you have to extract information from the system to change it. Kailangan tuunan mo ng pansin, baguhin mo sa mababago mo, sa paraan mo, sa isip mo, sa action mo, and it's called observation, which is attention and belief. Observation necessarily changes the thing being observed, being thought of, being believed in. And there is such a thing, another quantum physics I like to put on the table, superposition. All possible outcomes of the system are superimposed on each other. Observation will force the system into one definite outcome. Ano lang ibig sabihin? Lahat ng pwedeng mangyari nandyan sa harap mo. Pipiliin mo kung ano ang gagawin mong katotohanan. Halimbawa, papasok ka ng college, sa mga papasok pa lang, nandyan yung possibility na pwede kang maging dropout. Merong pwede kang maging summa cum laude. Merong pwede kang maging athletic star. Merong pwede kang maging ganito, maging ganon. Lahat yon possible. Pipiliin mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Halimbawa, meron dyan, possible na maging dropout ka. Lahat nagyayaya sa'yo magkating klase, sama ka naman. Lahat ng pang-enroll mo, ginastos mo na sa gimmick. Talagang patungo ka sa pagiging dropout. Anong ginagawa mo? Anong pinaniniwalaan mo? Anong iniisip mo? Anong sinasabi mo? At sino ang mga lagi mong kausap? Magkakaroon niya ng bearing sa iyong reality. Hindi tayo mga biktima ng buhay. Lahat tayo ay pinanganak na pantay-pantay na pwede nating piliin kung anong pwedeng mangyari sa atin. Pwede mong habulin, pwede mong pagtrabahuhan. Meron lang ang mas madali sa kanila kasi marami na, from the start, meron na agad silang mga plus factors. Pero hindi ko may plus factors sa simula, sila yung winner sa dulo. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo? Stop thinking of yourself as a victim. Yung mga taong biktima ako, bakit ganyan? Kasi ang asawa ko ganito, kasi ang nanay ko ganun, kasi yung childhood ko ganyan. Sinisi na lahat. Pwedeng hindi mo na mapalitan yung nangyari sa nakaraan, pero pwede mong palitan ang paningin mo doon at kung anong gagawin mo doon para magamit mo siya ngayon at bukas. Nasa isip mo yan. Meron pang tinatawag na placebo effect. Alam na ng marami sa atin yan. Maraming experiments noon at patuloy ginagawa yan. May mga pasyente na pinapainom ng hindi naman talaga gamot. Pero pinaniwala silang gamot yon at nangyayari ito sa mga hospital and clinic settings. Dahil yung pasyente naniniwala uminom siya ng gamot, kumagaling nga. Dahil naniniwala siya. Yun ang placebo effect. Di ba may mga lola tayo, mga tiya na pupunta pa lang sa doktor, gumagaling na sa daan. Kasi naniniwala siyang mapapagaling siya ng doktor na yun. Sabi kasi ng placebo effect, believing in a treatment creates a healing effect, even if the treatment is not supposed to heal. Your brain can convince your body with a fake treatment, the so-called placebo effect, and thus stimulate healing. Kaya meron pa nga tinatawag silang faith healing. Dahil naniniwala ka, pwede mangyari.
Pero eto yung doktor, pagpasok sa clinic, sabi mo sa kasama mo, doktor ba yan o bangkay? Bakit ganyan ang itsura niyan? Ayaw mo na agad maniwala sa kanya, sa palagay mo, tatalab sa'yo yung ministration niya. Kailangan may pananalig. Kaya sabi sa ating illustration na to, yung sa placebo effect, sinasabi mo doon sa tao, eto, magaling ka na, kahit na yung ipinainom mo, hindi naman totoong gamot, pero pag naniwala sa niya, I feel good already. Gumagaling na ako agad. A fake treatment can make someone better simply because they expect it to help. Self-treatment with and by your mind is possible. Belief heals the believer. Now, I want you to take some caution in this department. Kasi meron naman mga ginagamot mo. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng gamot, gagaling na ako. I cannot contest that kasi kung may ganun kang pananalig. Pero bakit? Hindi mo na rin naman yung gamot. Total, naniniwala ka. Di isama mo na sa paniniwala mo na makakatulong sa iyo yung gamot. Kesa naman sa hindi pala naman yun ang dapat mong asahan, medyo tagilid lang yung paniniwalaan mo na hindi mo kailangan ng gamot, kailangan mo pala tapos na-dead ka tuloy dahil hindi ka naggamot. So pag meron tayong ganun na mga desisyon na ayoko na magpagamot kasi nananalig akong papagalingin ako, no one can contest that kasi personal yun. Pero ang suggestion ko lang, total naniniwala kang gagaling ka, edi inumin mo na rin to. Total hindi naman yan lason. Professional naman na nag-a-advise sa'yo at meron naman yung efficacy according to its history. So why not include it in your regimen para lalo kang gumaling? Kasi marami din tayo nababalitaan na ganyan naniniwalang papagalingin sila tapos namatay. Siyempre, sasabihin nila pag namatay, God's will. Wala kang magagawa sa ganong klaseng pananaw sa buhay. Pero why not drink it? Especially kung ma-afford mo naman. But really, when everything's down to the basics, belief heals the believer. Pag naniniwala ka sa anak mo na magaling siya, ini-encourage mo siya, gumagaling nga. Pero huwag ka naman pasalang naniniwala ka, binubola-bola mo siya, pinupuri mo, pero wala naman kayong ginagawa mag-ina para gumaling nga siya, para siya matuto, para siya madisiplina. Walang mararating yung ganong klaseng belief. Laging may kakambal na natural law, may kakambal na natural action, thing to do. If P, then Q. Cause and effect. You want this effect? Do the cause. Cause it to become the effect. Para mangyari. Matthew 9:22, Jesus turned around and when he saw her, he said, "Daughter, be encouraged. Your faith has made you well." And the woman was healed at that moment. Matthew 21:22, you can pray for anything, and if you have faith, you will receive it. How much of us actually believe these words? Kasi kung paniniwala pa lang na totoo ito, hindi ka na naniniwala, hindi nga ito magiging effective sa'yo. Kaya napakahalaga i-develop yung faith. Mark 9:23, tulad ng binanggit na natin, what do you mean if I can? Jesus said, anything is possible if a person believes. At idinagdag pa sa James 1:6, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Kailangan meron din tayong paninindigan. Meron tayo talagang paniniwala at yun ay pinaninindigan natin. Baligtarin mo yan. What you think of and believe in, enough to fear it, could happen, could become your reality. Yung mga self-fulfilling negative predictions na laging pinaniniwalaan mo. Naku, pagtataksilan ako ng asawa ko, hindi niya talaga kaya maging faithful. Ikaw mismo sinasabi mo na, pinaniniwalaan mo na, nakakwantum mo. Baka kahit walang balak yung tao, pumapasok sa isip niya kasi yung palang pananalig mo ang nagpapasok sa kanyang isip. Kaya laging sinasabi ni Jesus, do not fear, only believe. Ngayon sasabihin mo, paano naman po ako maniniwala na yung asawa ko magiging tapat? May track record naman siya na ganito, ganon. Kaya nga baligtarin mo. Paniwalaan mo ng paniwalaan, sabihin mo, isipin mo, ipag-pray mo, tapos gumawa ka ng mga paraan para matupad in the physical world yung mga gusto mong mangyaring katapatan niya, mangyayari yun. Kasi kinukwantum mo. You are working by faith. Gusto mo talaga magbago yung nangyayari sa buhay nyo, di baguhin mo sa isip mo muna, doon ka sa magsimula.
Pag nabago mo yan by faith and in a strong way, susunod ang reality. Yan na yung mga sinasabi ng ang dami na nating binasa. At sinasabi ng quantum physics, superposition, all possibilities exist at the same time, and to collapse the system to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. Kung ang mga ito ay parang gobbledygook sa inyo at hindi gulo, mag-research na lang kayo, nag-google naman yan eh. Balik-balikan nyo, pag-aralan. The reason why I'm mentioning these things, although to some people it may not mean anything, is for you to consider studying it at another time para nyo maintindihan. Tapos masasabi mo, ay, meron nga palang ganun. I'm only informing you na may ganyan talaga sa scientific world, sa quantum physics, na nag-agree sa mga biblical beliefs natin. At pag naisip mo na yun, pwede mo nang i-research. Hindi naman natin maintindihan agad-agad yan. Ako nga, hindi ko naiintindihan, nagpapanggap lang ako. So magpanggap na rin kayo. Tapos pag-aralan nyo, pag-aralan, hanggang, ay, oo nga, nakita ko to. Why? Kasi ang tagal-tagal na natin nagba-Bible study, ang tagal-tagal na natin nag-aaral, marami pa rin hindi talaga natin maintindihan o ma-operationalize. So why not try this one? Because we believe that science could be God's last prophet. Yung talaga magpapaliwanag ng maraming hiwaga na hindi maipaliwanag ng relihiyon, pwedeng ipaliwanag ng science. And don't be allergic to science because God is the God of science. God is the author of natural law. And all sciences are only premised on unchanging natural laws. At yung observation, sinasabi, it causes the system to collapse into a single outcome out of many possible outcome. May sinabi pa itong si Neil Donald Walsh. Quantum physics tells us that nothing that is observed is unaffected by the observer. Pag inisip mo yan, ipinag-pray mo yan, pinagtuunan mo ng pansin, pinag-usapan, pinagtrabahuhan, maapektuhan mo siya. Hindi pwedeng hindi. That statement from science holds an enormous and powerful insight. It means that everyone sees a different truth because everyone is creating what they see. At kung minsan, yan ang problema sa conservative religion. Hindi ka binibigyan ng karapatang mag-isip for yourself. Dinidikta na sa'yo kung anong paniniwalaan mo. Kaya tuloy, ikaw naman, nagpapanggap ka nga naniniwala dahil baka matiwalag ka pag sinabi mong hindi ka naniniwala. Pero hindi mo naman talaga naiintindihan, therefore hindi effective. Kaya dapat intindihing mabuti para pakinabangan. Belief heals and affects even third-party beneficiaries and objects. Kaya kuminsan yung mga unbelieving husband, unbelieving son or daughter, sa paniniwala ng ina, sa kape-pray niya, sa mga ginagawa niyang practical things, ang nagiging uwian din nagkakaroon ng effect doon sa taong yun. Luke 7:1-10. There's a centurion servant who was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. Una, naisip nitong mayaman na ito na makiusap kay Jesus, nagpadala siya ng delegation, pakisundo, sabi niyo magpunta naman dito sa amin nang mapagaling niya itong aking mahal na katulong. At nung papalapit na si Jesus, pinasalubong na naman niya, sabi niya, huwag na po kayong tumuloy. Ganon na lang ang pananalig ko sa inyo na hindi niyo na kailangan lumapit at pumunta rito, just say the word and my servant will be healed, kahit kayo malayo. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. In other words, sabi ni Jesus, nagkukwantum siya. Huwag na daw akong pumunta, hindi ko na kailangan lapitan, pananalig lang, sabihin ko lang, magaganap. Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Nakita nyo, iba-iba yung instances. May mga babaeng humihipo kay Jesus na laylayan ng damit niya. May mga may sakit na humahabol-habol sa kanya, hinihipo siya. Ito naman, sabi ng isa, kahit hindi na kayo magpunta, sabihin nyo lang, magaganap na. So, kaya long distance, kaya short distance, kaya malapit, kaya hindi malapit, basta may pananalig,
effective. Why? Because God fills the universe with His Spirit. Walang malayo. Walang malapit. Ang point lang, nananalig ka ba? And another teaching of quantum physics is quantum entanglement. Many of us will be able to relate with this. When two or more particles link up in a certain way, no matter how far apart they are in space, their states remain linked. Kaya katulad nun, yung master related siya sa servant, tapos related siya kay Jesus by faith. Kahit malayo si Jesus, naging malapit din. Affecting one of the particles instantly affects the other. Maraming mga nanay na may mga sundalong anak na yung anak nila nabaril o may nangyaring kung ano man, tapos nararamdaman nila. Minsan napapanaginipan nila, o kung minsan gising na gising sila, biglang nabubuo sa isip nila, nakikita nila yung mga images nangyari sa kanilang anak, kasi yun yung tinatawag na quantum entanglement. Pag meron kayong talagang relasyon, you're really related, emotionally, spiritually, other ways, whatever happens to one is felt by the other. In fact, also, at a point, up to a point, happens to the other. One event will impact another even if these are far apart. Kaya itong ating illustration ng tinatawag nating quantum entanglement, nakita nyo sila ay dalawa, pero meron silang entanglement, meron silang koneksyon, yun man ay pag-ibig, yun man ay espiritu, yun man ay pagkakaunawaan, kahit malayo yung isa, ay actually connected pa rin sila. Kaya sinasabi ng iba, kung minsan merong na iniisip mo, naisip ko rin. Yung nararamdaman mo ko rin kahit magkalayo. The Spirit tells us that. The Bible tells us that. And interestingly, quantum physics calls it quantum entanglement. So, ituloy natin ang kwento kay Jairus. Siya nga pala, may Jairus tayong topic. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him, except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Works of and healing by faith is best done away from doubters, from opposition, and it's best done with believers. Kaya laging kasabihan, walang kokontra. Kasi pag may nangongontra spiritually, may effect. Mataas na teaching to. Napaka-importanting maintindihan. Anong effect niyan sa buhay natin? Anong practical application, mga kapatid? Lumayo sa mga kontra. Gusto niyo mag-aral, may nangongontra sa inyo? Hindi ka makapag-aral, walang yan, hindi mo may matatapos, layuan nyo yan. Kasi, siya ang sasagabal sa inyong quantum. Siya ang sasagabal sa inyong faith. Siya ang sasagabal sa inyong practical actions. Lumayo sa mga kumukontra. Kung kinokontra kayo, sa mabuti naman na gusto nyong gawin, pero siya nangongontra. Pero kung masama yung gusto nyong gawin, kinokontra niya kayo, blessing siya sa buhay natin. So pinipili nyo rin. Ano ba? Bakit mo ko kinokontra? Ba't mo kinokontra ang aking pangarap, ang aking panaginip? Hindi naman yan masama. Hindi makakasama kahit kanino. Acts 18:6. But when they opposed and insulted him, Paul shook the dust from his clothes and said, "Your blood is upon your own heads. I am innocent. From now on, I will go preach to the Gentiles." Nagtuturo si Pablo ng napakagandang salvation by faith, salvation by grace, salvation by love, as kontra sa kinagawian na katuroan ng mga Hudyo na kababayan niya na salvation by law, by obeying the law. Wala naman nakaka-obey, so sino masisave dyan? So tinuturoan niya, alam niyo may salvation talaga through Jesus by grace, by the love of God. Ayaw siyang pakinggan. Nililibak pa siya. So sabi niya, nitong si Paul, bahala kayo sa buhay niyo. Mula ngayon, ayoko na magturo sa inyo, sa Gentiles na lang. Itinatabay ng lack of faith, ang otherwise ay great teaching or teacher. Mga kapatid, pag nakakarinig kayo ng teaching, lalo kung pinanggagalingan naman, meron namang history of credibility, meron namang history of training or education, or meron naman siyang body of works na magpapatunay na isa naman siyang seryosong scholar o mapag-aral, maniwala muna kayo at makinig bago kayo huwag maniwala at libakin siya. Kasi kayo mawawalan. Katulad nitong mga Hudyo na to, ayaw nila maniwala kay Paul, di tinalikuran sila. Kanya, Gentile sila nga ang tuturuan ko kung ayaw nyo. Kasi bakit mo iti-insist sa ayaw maniwala?
Dapat hanapin mo yung maniniwala agad para yung oras mo hindi na sayang. Nagtanim ka sa matabang lupa na munga agad kasi pipilitin mo yung lupang ayaw namang tanggapin yung seed na itatanim mo. 1 Corinthians 1:10, let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Bakit kailangan may unity sa church? Ang daming dapat gawin. Ang daming dapat pag-aralan. Ang daming dapat marating ng pananalig at kaalaman, pero hindi makakarating doon kung kontrahan ang kontrahan. Kaya dapat merong unity. Ngayon, pag irreparably magkaiba, maghiwalay na lang. Peacefully. Hindi nyo naman kailangan mag-away dahil lang magkaiba kayo ng pananalig. Hindi, maghiwalay kayo, pero hindi nyo kailangan mag-away. Magkaiba lang kayo ng level of understanding, magkaiba ng direksyon ng pinupuntahan ng utak nyo, pero hindi kailangan masamain nyo ang isa't isa. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? So dapat may agreement. Tanong, paano kung magkaiba ang inyong ibig at sino o alin ang magwawagi? Nagpe-pray ka, Lord, ibigay mo po sa akin itong si Papa A. Pero yung isang babae din doon sa kabila, pinagpe-pray din niya si Papa A. Pareho kayo nang pinagpe-pray. Sinong mananaig? Baka wala sa inyo kung ayaw sa inyo ni Papa A. Di ba? Pero yung mas malakas ang faith, yung mas maraming katulong sa observation and tunneling, meaning sa prayer, at yung mas malakas at mas ayon sa natural law, yun ang maraming chances na matatunnel niya, ma-observe niya, makukuha niya by faith. So sama-sama yan, pananalig, katulong sa pananalig, pagdarasal, o hindi lang dasal, katulong mo sa paggawa ng project, pagkatulong mo sa ginagawa mong dapat mangyari, tapos ginagawa mo ang dapat mong gawin, lumalaki ang chances that you can tunnel, that it can happen. Participatory yan, hindi mo lang basta hinihingi na lumaglag from heaven. Ecclesiastes 4:9-10, two people are better than one because together they have a good reward for their hard work. So unite. Work with fellow believers. Work with the like-minded. Pag meron kayong gustong gawin, lalo mahirap, hindi madaling gawin, hanapin nyo agad yung kakampi nyo, katulad nyo ng pananalig, katulad nyo ng ibig, para mas madaling masimulan at mangyari. Kaysa nakakatatlong taong ka na nang kakukumbinsi dito sa mga taong samahan ka, samantalang may iba namang sasama sa'yo. Dapat ginagamit ang ating discernment. Be a dreamer believer or help a dreamer believer. At any given time, mga kapatid, meron tayong gustong mangyari, meron tayong pinapangarap, meron tayong nilulunggati, meron tayong gustong mangyari, or merong kapwa natin na gano'n ang kanyang gusto, tulungan natin siya. Lalo kung hindi naman tayo busy with our own project, dahil hindi naman malinaw sa atin kung ano gusto natin mangyari ngayon, ba't di natin gamitin ang ating energies na tumulong sa iba, na mangyari yung gusto nilang mangyari. Sa quantum physics, sinasabi, the observer effect has parameters that affect the system. The intensity of the observation or the intensity of faith, the predicted or expected result or outcome, kung ano ba talaga ang gusto mong hinihiling at malinaw sa isip mo kung paano mo gagawin yon, and the number of observers. Kaya nakakatulong din na may kasama ka sa prayer. Measuring and observing the same system or expecting the same outcome. Napakarami. May kabaligtaran pa yung may nangongontra. Kaya kasabihan, walang kokontra, meaning sa sinasabi sa quantum physics, lower interference or lower blur, which is another matter, i-research na lang. Binanggit ko na para meron kayong lead what to study. May kabaligtaran ng placebo effect. Yung tinatawag na nocebo effect. Kabaligtaran yan. It's opposite of the placebo effect. A nocebo effect occurs when negative expectations of the patient regarding a treatment cause the treatment to have a more negative effect than it otherwise would have. Yung lagi mong iniisip, binibigyan ka ba lang ng gamot, ma-allergic ako dyan, ma-allergic ako, ayan, na-allergic ako. Hindi ko pa nga itinuturok, no, na-allergic ka na agad. Pagka nag-expect ka na maraming negative, you can make it happen. Yun naman yung nocebo effect. Maraming ganun. Papakainin mo pa lang, naku, masama sa akin yan, kung ano mangyayari sa akin. Mangyayari nga dahil lagi yun ang pinapasok mo sa iyong isip. Alam niyo yung pagkain,
Diyos naman ang gumawa ng mga pagkain. Huwag kayo lagi magbintang na masama yan, masama yan, masama yan. All in proportion, all in moderation, and all in timing. Pero wala naman siguro talagang as it is, masama yung pagkain na yun. Pero pag minamasama mo, lalo na yung kakain ka, mahilig siya mag-diet, yun ang lagnat niya ngayon, mag-diet. May kakainin ka, titingnan ka, kakainin mo yan? Bad yan for you. Lumayas ka rito, ito ka sa kabilang mesa. Kung bad sa'yo, sa'yo na lang. Sa akin, good. Yung binabad trip ka, kakain ka nga. Nagsisimula ka palang kumain kung ano na ibibigay sa'yo. Alam mo yung kilala ko, kumain niya, namatay. Alam mo, may kilala rin ako kamo, nagsasabi niya, siya ang namatay. Gusto mo, i-quantum kita. Maraming mga negative eh. Suriin nyo nga mga kapatid, yung mga tao sa buhay nyo, yung mga karakter ko negative. Ang hirap eh, lalo kung asawa mo, o nanay mo, o kapatid mo. Pagka north ka, south siya. May kilala kayong ganyan? Pag gusto niyo kumain ng malamig, gusto niya mainit. Pag gusto niyo maligo, ayaw niyang maligo. Laging kabaligtaran, yung buong buhay mo, pagod na pagod kang kumbinsihin lang siya na sumama siya. Identify niyo yon and keep distance. Kasi walang mangyayari sa buhay niyo. The nocebo effect refers to the observation that expectation of sickness or even death may promote such an outcome. In effect, that the power of belief results also in negative outcomes. The negative belief of the person will be self-fulfilled. So, i-review nyo kung anong mga pinaniniwalaan ninyo. Lagi na yun, Pastor, end of the world na po ba? So, tigilan nyo na nga. Pagod ako. 40 years ko na sinasagot yan eh. Kung mag-end of the world, di mag-end. Ano magagawa mo? Mapipigil mo ba? Hindi po. Eh, di huwag mo nang isipin. Pag-enjoy ka ng buhay, pag-enjoyin mong iba, para mag-end ang world, at least sulit ka. At kung hindi nag-end, lalong sulit ka. Why are you always talking about such negative things that you cannot control anyway? Naku, darating na po yata si Jesus. Bakit? Kasi po ang dami na pong lindol, ang dami na pong mga gumuguhong mga bundok, ang dami nang nalulunod. Ibig mong sabihin, pag darating si Jesus, sasabihin niya sa mga ushers, magpalindol na kayo, pumatay na kayo ng mga tao, magpuputo kayo ng mga bulkan dahil darating na ako. Ganun ba si Jesus? Ano ba pinag-iisip natin tungkol kay Jesus? Mga itinuturo sa atin ng religion na takutin tayo ng takutin. Anong kinalaman kung darating si Jesus na kailangan maraming mamatay? Anong practical knowledge ang magsasabi sa iyong maganda yan? Sasabihin ni Jesus, darating na ako, lunurin na ang mga 3 continents. Pagputukin lahat ang bundok, pasabugin lahat ang mga lason sa mga pabrika, pasabugin ang mga sakit. Bakit po? Darating na ako eh. Yun, review your faith. Kasi ang daming negative. Lahat ng binabasa nyo, lahat ng pinaniniwalaan nyo, i-review nyo. Kasi dapat agree sa common sense. Yung common sense mo, every single cell in your brain tells you, wala yatong sense. Pero dahil sabi ng relihiyon, papaniwalaan mo na agad talaga. Binigyan tayo ng Diyos ng utak para gamitin, para mag-isip. So, avoid the negative outcomes. Yan yung nocebo effect. Makikita naman natin sa illustration natin. Sinasabi sa iyo na, ay, may masama mangyayari sa akin, may masama, ayan, nangyayari na nga. Mangyayari na nga. Control your life by controlling your thought. Kaya naman lagi ang turo ni Jesus, do not fear. Lalo na, do not think of and talk about and glorify the nega. Meron kayo nakakainis sa kamag-anak, bakit siya ang lagi niyong pag-uusapan? Bakit hindi niyo pag-usapan yung nakakatuwang tao? May mga pangit na nangyari, bakit lagi niyo na pag-uusapan ninyo? Uso pa ngayon kahit sa mga social media, yung ang ganda-gandang mga artista nung araw, ipapakita lang yung picture ngayon na kulukulubot, na ang tanda-tanda na. Bakit kailangan mo ipakita yan? Nangyayari naman talaga sa lahat ng tao. Why can't we just enjoy the idea that somebody could be beautiful at a certain period of her life, and after that, her beauty changes? Bakit kailangan i-glorify? Para matakot ka, tatanda ka rin, kung ano-anong iniisip mo. Marami tayong dapat control na gawin sa takbo ng ating utak. Balik kay Jairus. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. O yan, nega na. Iyakan na sila. Stop wailing, sabi ni Jesus. She is not dead. She is not nega, but only asleep. Positive. Nakita niyo how Jesus counteracts
all negativism. Kaya ako, mga kapatid, kung kayo, pamangkin ko sa Facebook, ayoko ng crying emoticons. Yung ganyan. Pag nakakita ko ng ganyan, sabi ko, pamangkin, tigilan mo yan, ibablock kita. Lalo na yung bumabaha ng luha, dalawang mata, ang dami-daming ganon. Bakit mo kailangang lagyan yung page ko ng mga nag-iiyakang emoticon? Ayoko niyan, bigyan mo ko ng masaya. Kasi yan ang iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Kung kayo mahilig maglagay niyan, tingnan nyo buhay nyo, siguro malulungkutin nga kayo. Because the emoticons you put there is your prayer. It is your thought. It is your prayer. Kinukwanto mo. Nangyayari nga. Kaya tigilan ng kada drama. Mag-isip ng mabuti, yung maganda. Palitan nyo ang nangyayari sa buhay. So, pinagtawanan si Jesus. They laughed at him knowing, meaning believing, observing, tunneling, that he was dead. Mga unbelievers, doubters kontra. Pero actually, dead naman talaga. Sanay naman talaga silang may mga dead. Kaya hindi mo naman sila masisisi na maniwalang dead nga yung babae. Pero, eto yung point once in a while, expect miracles. Kahit once in a while, huwag mong tanggapin yung reality kung may better reality that you can think of, that you can quantum, that you can pray for. Huwag mong laging tanggapin, ganito na talaga ako kasi. Huwag mong laging ganun, magbigay ka ng kahit konting puwang sa pag-asa na maiba yan, na yung patay ay mabuhay, yung mahirap ay magkapera, yung hindi masyadong matalino ay maging bright, na ikaw ay maging binibining kangkungan. Kung talagang hindi ka naniniwala na pwede ka maging binibining something else. Paniwalaan mo naman, huwag mong i-limit ang sarili mo. Lalo pa ngayon, si Jesus na yung kaharap nila May track record na nga si Jesus, kaya nga pinuntahan ni Jairus. Alam na nila na may nagagawa. Sila naman, ayaw pa nilang payagan si Jesus na gawin yung kayang-kayang gawin ni Jesus. And even in our lives, maraming pwedeng gawin si Jesus. Alam natin na pwede niyang gawin. Pinapaniwalaan ba natin? O pinagtatawanan? Dinidismiss ba natin? O binibigyan natin ng chance? Give yourself a chance. The chance na maiba-iba ang nangyayari sa iyong buhay. Give Jesus a chance to do His thing. But He took her by the hand and said, "My child, get up." So by the power of Jesus' belief, words, and expectation, her spirit returned. And at once, she stood up. Jesus' touch and words raised the dead girl back to life. And whatever death is that haunts you right now or haunts your loved one, the touch of Jesus can give you back your life. Kung yan naman ay pag-asa mo, panaginip mo, relasyon mo, no, nothing is impossible when Jesus touches your life. Open yourself to that possibility. Never say no to a possible miracle. Never say no because you don't believe. O dahil lang nadala ka na, tinuruan mo na ang sarili mong tanggapin the minimum, the least, or the nothing. Give yourself a chance because Jesus is God of impossibilities. Kaya tayo may pananalig. Operationalize that. Gusto nyo through the road of religion, of faith, or through the road of science, pareho lang yan. Pwede mangyari. James 5:16, the prayer of a righteous man, or woman, syempre, the prayer of a righteous person is powerful and effective. At ang righteous dyan is by Jesusness, not by Phariseesness. Kasi again, pag sinabi namang righteous, prayer of a righteous daw is powerful. Ano ba yung righteousness? Baka tukol na naman yan sa law, hindi yan ang tinutukoy ni James. Luke 7:14-15, then he walked over to the coffin and touched it. May patay kasing ililibing And the bearer stopped. Young man, Jesus said, I tell you, get up. Then the dead boy sat up. Walang imposible. Don't give up. John 11:43-44. Then Jesus shouted, Lazarus, come out. And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. Then Jesus told them to give her something to eat. Back to the daughter of Jairus. Her parents were astonished, but he ordered them to not tell anyone
what had happened. Ano ang mga kasaysayan na yan sa buhay natin? Tayo rin kasi yan eh. Tayo si Jairus, tayo yung daughter ni Jairus, tayo yung bleeding woman dyan, tayo lahat yan. How do you operationalize the power of God in your life? Believe. Do not surround yourself with negative people. Do not fill your heart and mind with negative thoughts. Be changed by the renewing of your mind. Turuan niyo po kami, Ama, na magbago ng pag-iisip kung kulang ang aming pananalig. At kung marami naman, salamat po. Turuan niyo kaming mas damihan pa, mas maging makapangyarihan pa ito. Teach us to be discerning para malayo pa lang alam na namin na negative thoughts yung pumapasok at huwag na naming i-entertain. Turuan mo kami, Panginoon, na paalisin sa loob ng aming isip ang mga negative thoughts na pumipigil sa power that you have given us before the foundation of the world. Salamat dahil pwede kaming kumonekta sa power niyo. And by understanding the many mysterious teachings of Scripture through the lenses of science, we can appreciate you more. Turuan niyo kaming dagdagan ang aming vocabulary. Dagdagan namin ang aming alam, ang kaya naming malaman by opening up ourselves to more knowledge, to new knowledge that only points to you. Kayo naman ang punot dulo ng lahat ng karunungan, lahat ng kapangyarihan. So teach us. Gawin niyo rin po kami, Lord, ng mga instruments para maging positive presence kami sa buhay ng iba, positive influence, and positive help. Magbulay-bulay tayo sumandali. Dinggin ang tinig ng Espiritu para sa napaka-personal na application sa atin ng mga bagay na ito. Be with the Lord in silent reflection.